Ngayon na magbibigay naman ako sa inyo ng tutorial ng factoring at iba't ibang techniques na pwede natin gamitin sa pag-factor ng mga polynomials. Ito yung factoring using the difference of two squares, factoring using the greatest common factor, factoring by grouping, factoring ng ax squared plus bx plus c, wherein yung a is equal to 1 at yung isa naman, yung leading term ay greater than 1. So ito yung mga techniques na kailangan nating malaman sa algebra kasi ito yung isa sa mga pinakamahalagang skills na kailangan nating matutunan sa algebra para higit nating maunawaan yung ibang math lessons na makukuha natin in the future like calculus, statistics, and trigonometry. Now, umpisahan natin doon sa factoring using the difference of two squares. So, yung difference of two squares, kailangan mag-fall siya under sa pattern ng a squared minus b squared is equal to a minus b times a plus b. Now, ang kailangan nyo lang malaman at matandaan ay yung mag-recognize ng pattern na nagpo-fall under the difference of two squares. So, mahalaga na alam nyo yung inyong multiplication table, especially yung perfect squares sa ating multiplication table tulad ng 1, 4, 9, 16, 25, 36. Kasi lahat ng iyan, kapag kinuha mo yung square root, will equal to an integer. So, yan yung mga perfect squares at sa pag-factor ng polynomials, kailangan nyo talaga na alam nyo yung multiplication table nyo para mas maiwasan nyo yung frustrations ng pag-factor out ng polynomials kasi ang factoring ay yung pagbaliktad or pag-undo ng multiplication. So, kailangan alam nyo or alam nyo yung multiplication table para mas madali mag-factor ng mga polynomials. Let's say we have these three examples over here. So, kung alam niyo yung multiplication table nyo, mapapansin nyo na titingnan nyo pa lang yung mga problems, alam nyo na mga perfect squares, yung mga numbers na nakikita nyo tulad ng 16, 81, 9, at saka yung 4. Kapag yung mga pattern na ito ay nakita nyo, alam nyo na pwede siyang or pwede natin gamitin yung factoring ng difference of two squares para mapaghiwalay natin yung ating polynomial. So, yung 16 minus x squared, pwede natin siyang paghiwalayin into 4 minus x at saka 4 plus x kasi yun yung factored form ng mga polynomials gaya nito. At yung problem number 2 would be m plus 9 times m minus 9 kasi perfect square din yung ating first at saka second term. At yung pangatlong example, meron tayong perfect square na 9 at saka 4. So, pwede natin siyang paghiwalayin into 9y or 3y minus 2 times 3y plus 2. So, lagi nyo lang tandaan na kailangan sa pag-factor ng difference of two squares, ma-recognize nyo yung pattern right away para magamit nyo yung formula. Now, yung susunod nating factoring technique will be yung greatest common factor. At yung greatest common factor, yun yung isa sa mga techniques na kung saan hahanapin nyo yung pinakamalaking factor na pwede mag-divide sa first term at sa second term. Now, sa mga polynomials, meron tayong coefficient at saka meron tayong variables. Doon sa coefficient, hanapin nyo yung pinakamaliit na pwede makapag-divide sa coefficient nyo at pagdating naman doon sa pinakamalaking number na pwede makadivide sa coefficient nyo at doon sa variable naman, yung exponent na pwede mag-divide doon sa mga variables nyo. So, problem number 1, 2x plus 4, ang greatest common factor natin dito would be 2. Kasi, yun yung common sa 2x at saka sa 4 na pwede mag-divide sa 2x plus 4. Now, yung problem number 2, meron tayong greatest common factor na 2x kasi 2 yung makakapag-divide sa coefficient at yung x raised to 1 or yung x na walang exponent, yung pinaka-malaki na makakadivide sa x squared at sa x. So, yung greatest common factor niya would be 2x. So, yung problem number 3, since nakita nyo yung pattern ng 1 and 2, yung number 3 would be a greatest common factor. Mapapansin nyo yung 15 and 4, wala siyang common factor, pero yung x cubed at saka yung x, pwede nyo siyang i-divide ng x squared. So, yung greatest common factor natin sa 15x cubed plus 4x squared will be x squared. So, mahalaga na bago tayo mag-factoring, alam nyo kung paano ang pagkuha ng greatest common factor sa isang polynomial. Now, paano ba gamitin yung greatest common factor para ma-factor out natin yung mga polynomials? So, gamitin ulit natin yung tatlong examples na pinakita ko sa inyo kanina. So, alam natin yung mga GCF na yan yung makakapag-divide doon sa ating mga terms doon sa polynomial.
Now, kung kailangan natin siyang gawin sa factored form, ibig sabihin nun, kailangan lang nating i-reverse yung distributive property. So, ibig sabihin nun, i-divide natin yung greatest common factor natin sa 2x at saka sa 4 para ma-reverse yung distributive property. So, by doing so, we'll have 2 parentheses x plus 2. Kasi pag dinivide mo yung 2 sa 2x at saka sa 4, ang matitira na lang is x plus 2. Now, sa pag-check kung alam nyo or kung tama yung factored form nyo, i-multiply out nyo si 2 sa x at saka sa x plus 2 at mapapansin nyo na magiging siyang 2x plus 4. So, sa problem number 2, kung change natin siya sa factored form niya, so 2x yung nasa labas ng parentheses at pag dinivide nyo yung nasa ang 2x squared at 4x, ang matitira na lang sa loob would be x plus 2. So, it's safe to say na ang pagkuha ng factored form using greatest common factor ay yung pag-divide ng ating GCF sa bawat term doon sa polynomial. So, yung 2x divided by 2x squared is x and 2x divided by 4x is equal to 2. Kaya, meron tayong 2x times x plus 2. At doon sa huling example natin, kung kukunin natin yung factored form niya, ihiwalay natin yung x squared. So, ang matitira na lang doon sa loob ng parentheses would be 15x plus 4. So, sa pag-factor out ng mga polynomials, lagi nyo lang tandaan na kailangan yung isipin yung pag-reverse ng distributive property at yung multiplication table nyo na mahalagang mahalaga para makuha natin yung factored form ng polynomial. Now, take a look at example number 2. Meron tayong 2x squared plus 4x. Para mas maunawaan nyo yung greatest common factor technique ng pag-factor out, mapapansin nyo yung number 2 ay yun yung greatest common factor doon sa integer natin which is 2 and 4. So yan yung highest number na pwede mag-divide sa 2 and 4. At doon naman sa mga variables natin, mapapansin nyo na ang highest variable na pwede natin gamitin would be yung expression na x. So, yung x would be the greatest expression na makakapag-divide sa x at saka sa x squared. Hindi pwedeng gamitin natin yung x squared kasi alam natin kapag dinivide natin yung x squared sa x, magiging negative yung exponent natin. So, ang pinaka mataas na pwede natin gamitin will be x kasi yun yung makaka-divide sa x at saka sa x squared. So, yan yung pag-visualize ng factored form ng 2x squared plus 4x gamit yung greatest common factor na 2x. 2 para sa greatest common factor ng integer na 2 and 4 at x naman sa greatest common factor ng expression na x squared at saka x. So, yan yung pangalawang factoring technique na gagamitin natin sa algebra. Now, isa sa mga factoring technique na gagamitin ulit natin would be yung factoring by grouping. Now, sa factoring by grouping, dapat meron na tayong at least isa o dalawang factoring techniques na alam para magamit natin yung factoring by grouping. Now, ano ba yung tinatawag na factoring by grouping? Napansin nyo na yung mga polynomials natin sa given examples, meron lang tayong isa o dalawa o tatlong terms. Now, dito sa example na to, mapapansin nyo na yung polynomial natin ay 4 na yung terms. So, usually, yung factoring by grouping, ginagamit siya kapag meron tayong 3 or 4 or more polynomials na pwede natin paghiwa-hiwalayin. So, dito sa expression na ito, meron tayong y cubed plus 3y squared plus 4y plus 12. So, by grouping, ibig sabihin ito, i-group natin yung polynomials into 2 groups kasi meron tayong 4 terms, pwede natin paghiwalayin sila ng dalawang grupo. Yung unang grupo natin will be y cubed plus 3y squared at yung pangalawang grupo natin is 4y plus 12. So ito yung pinakamadaling part ng factoring by grouping kasi hihiwalayin nyo lang siya using the parentheses. Now, mapapansin nyo na meron na tayong dalawang grupo. So by this time, pwede na natin gamitin yung isa sa mga una natin natutunang factoring technique which is yung factoring by grouping or using GCF. Kasi mapapansin nyo sa parentheses, the first parentheses, yung greatest common factor niya ay magiging y squared. At yung greatest common factor naman ng pangalawang grupo natin na 4y plus 12 will be 4. So, ibig sabihin lang nito, gagamitin lang natin yung factoring technique na ginamit natin kanina doon sa first group at sa second group. At kapag hiniwalay natin yung y squared doon sa first group
ang matitira na lang is y squared times y plus 3. At kapag hiniwalay natin yung 4 dun sa 4y plus 12, ang matitira na lang is y plus 3 sa loob ng second group. Now, mapapansin nyo na yung ating parentheses doon sa first term or sa first group at sa second group ay parehas. So, pagka nagganito yung nangyari, ibig sabihin, pwede natin siyang i-treat as two separate terms na pwede pa ulit nating i-factor out. So, since ginamit natin yung factoring technique using GCF doon sa nauna, pwede ulit natin siyang gamitin doon sa pangalawa nating factored form ng ating polynomial. Kasi, yung y plus 3, pwede natin siyang ilabas kasi common term siya doon sa first big group at doon sa second big group. So, kapag kahiwalay natin yung y plus 3 sa labas ng malaking parentheses, mapapansin nyo na ang matitira na lang is y squared at saka yung 4 doon sa loob ng isa pang parentheses. So, ibig sabihin nun, sa pamamagitan ng factoring by grouping, makakapag-produce tayo ng y plus 3 times y squared plus 4. So, dito sa factoring technique na to, maggagamit tayo ng factoring using GCF ng 2 beses. So, ito yung ilan sa mga pwede nyong ma-encounter using factoring by grouping. Now, let's have another example para gamitin ulit yung factoring technique na ito. Kasi, isa sa mga dapat yung matutunan sa mathematics is to keep on practicing and to keep on exposing yourself doon sa mga problems para mas maging madali yung factoring technique o yung mga methods na natututunan nyo sa math. So, kumuha pa tayo ng isa pang example. So, sa example na to, meron ulit tayong 4 terms na polynomial. So, pwede natin ulit siyang i-grupo into 2. So, tulad ng ginawa natin kanina, ipaparenthesis lang natin yung first at saka yung second group. And then, kukunin natin yung factored form niya using GCF nung first group at GCF nung pangalawang group. Yung unang grupo, ang GCF niya ay x squared. At yung pangalawang grupo naman, ang GCF niya ay positive 3. So, kapag himinalay natin yung GCF sa group 1, at saka sa group 2, yung first group natin will have x squared sa labas ng parentheses at sa loob ng parentheses, ang matitira na lang would be x minus 5. So, yan yung factored form ng first group. At yung factored form naman ng second group, kapag hiniwalay natin yung 3 sa 3x minus 15 will be 3 or positive 3 times x minus 5. Now again, makikita nyo na yung x minus 5 ay common doon sa ating first group at second group na pwede natin siyang ilabas ulit. So, ang final answer natin would become x squared plus 3 kasi yun yung natira nung inilabas natin si x minus 5 sa first group at second group at yung x minus 5 nyo yung ating greatest common factor. So, yan yung problem number 1 na similar doon sa problem number 2. Now, sa problem number 3, meron ulit tayong 4 terms. Tulad ng ginawa natin, igugrupo natin siya into 2 at kunin natin yung GCF ng unang grupo at ang GCF ng unang grupo ay x squared. Ang GCF naman ng pangalawang grupo ay negative 9. Now, mapapansin nyo na yung negative 9 ay yung first term or leading term ng second group. Tandaan nyo na kapag magfa-factor out kayo ng polynomial, lagi nyong ilalabas yung negative doon sa first term para magkaroon kayo ng positive term doon sa loob ng inyong parentheses. So, ito yung common practice kapag nagpa-factor kayo na may negative sa leading term. So, yung GCF natin kanina na x squared, kapag hiwinalay natin, will be x squared times x plus 2. At yung sa pangalawa naman, pag nilabas natin si negative 9, pagka nilabas natin siya sa labas ng parentheses, ang matitira na lang sa inyo ay positive x plus 2. Kasi yung negative ay ma-change into positive at yung positive ma-change sa negative. So, mapapansin nyo ngayon na yung ating parentheses na natira will be the common factor of the first term and the second term. So, meron tayo ngayong x squared minus 9 times x plus 2, which is yung ating greatest common factor. Now, mapapansin nyo yung x squared minus 9 can still be factored out. So, pagka natapos nyo nang gamitin yung factoring by grouping, check nyo uli yung answer nyo, tingnan nyo kung pwede nyo pa siyang i-simplify further. And in this case, pwede pa nating i-simplify si x squared minus 9. Kasi, yung x squared minus 9 ay nagpa-fall under difference of two squares. So, yung pag-factor natin,
ay hindi limited sa iisang technique lang, sa isang problem. Sometimes, kailangan nyo gumamit ng 2 or more techniques to factor out your polynomials completely. So, yung factored form ng ating original polynomial would be x plus 3 times x minus 3 times x plus 2 dahil yung x squared minus 9 ay pwede pa nating i-factor. Ang susunod naman nating ifa-factor ay yung factoring using the quadratics. At alam natin yung quadratic equation in standard form will give you ax squared plus bx plus c. So, ang una nating technique na gagamitin ay yung value ng a o yung leading term ay equal to 1. So, wala tayong makikitang coefficient sa ating quadratic equation. Which means, ang quadratic equation natin na may encounter sa pag-factor out ng technique na to would be x squared plus 7x plus 12, x squared plus 21x plus 20, or x squared minus 6x plus 8. Ilan lang yan sa mga examples ng quadratic equation na ang leading coefficient ay equal to 1. So, ito yung mga pwede nating i-factor out using the technique na ituturo ko sa inyo. So, the first example, we have x squared plus 7x plus 12. So, ang una nyong gagawin is guhit kayo ng isang malaking x. At sa malaking x na ito, ilagay nyo doon sa top portion ng x nyo yung last term nyo, which is 12. At dun sa bottom part naman yung 7. Now, ginagawa natin ito kasi yung factoring technique na ito ay parang pag-solve ng puzzle. Kasi kailangan nyong ma-fit yung factors na pwedeng mag-match dun sa 12 and 7. Now, ang una nyong gagawin, since nakuha nyo na yung 12 and 7, hahanap naman kayo ngayon ng factors ng 12 na kapag in-add nyo will equal to 7. So, ito yung mahalagang rule na dapat nyong tandaan sa pag-factor out ng quadratics. Kasi, kakaiba siya compared doon sa nauna nating mga factored polynomials. So, special case ang quadratic na ito. So, ang una natin gagawin is kunin yung mga factors ng 12 na mag-i-equal to 7 kapag in-add natin siya. Now, since sabi ko na para siyang puzzle, kasi yung 12 ay pwede tayong mag-factor out nito ng 12 and 1. Isa yan sa mga factors ng 12 kasi 12 times 1 is equal to 12. Isa pang set ng factors ng 12 would be 3 times 4 kasi 3 times 4 is still equal to 12. At pwede din natin gamitin si 6 times 2 which is also equal to 12. However, ang kailangan nating mahanap ay yung set ng factors ng 12 na kapag nag-add tayo will equal to 7. Now, yung first set natin na 12 and 1, kapag in-add natin siya will equal to 13. So, hindi na natin pwedeng gamitin yung 12 and 1. Yung 3 and 4 na factor naman, kapag in-add natin siya ay equal to 7. So, 7 ay nag-i-equal dun sa middle term ng original quadratic equation natin. So, ibig sabihin, pwede natin siyang gamitin. Kasi yung 6 times 2 na equal to 12, kapag in-add natin siya, will be equal to 8. So, hindi rin siya pwedeng gamitin. So, ibig sabihin, dun sa tatlong sets ng factors ng 12, ang magagamit lang natin is yung 3 and 4. So, ibig sabihin, yung ating 3 and 4 will complete the factors of our quadratic equation. At ang factored form ng ating x squared plus 7x plus 12 will simply be equal to x plus 3 times x plus 4. Kasi yan yung factors na pwedeng mag-add sa 7 kapag binultiply nyo siya, which is equal to 12. So, yan yung technique na gagamitin natin sa quadratic equations na gaya nito. Now, once again, napaka-importante na alam nyo yung multiplication table nyo. Kasi isa sa mga dahilan kung bakit mahirap mag-factor or gamitin yung mga skills sa algebra is kasi hindi natin memorize yung multiplication table. Tandaan nyo na sa pag-factor out, kailangan nating i-reverse yung multiplication. So, kailangan natin maghanap ng dalawang numbers na pwede nating i-multiply na magma-match doon sa pattern natin. So, importante na alam nyo talaga yung inyong multiplication table. So, kung nahihirapan kayo sa factoring, I would suggest na gumamit kayo ng times table or multiplication table para mas ma-practice kayo ng paggamit ng factoring technique na ito. Now, gamitin ulit natin yung technique na to sa x squared plus 21x plus 20. So, tulad ng ginawa natin kanina, maggagawa tayo ng malaking x at sa tuktok ng x ay yung ating last term at doon sa baba naman will be yung middle term which is 21. So, kailangan nyo mag-isip ng factors ng 20 na kapag in-add nyo to ay mag-i-equal to 21. Now, ang factors ng 20 marami yan. Pwede yung 4 and 5,
pwede rin yung 2 and 10, pwede rin yung 20 and 1. Pero doon sa mga factors na sinabi ko, ang magmamatch lang sa atin is 20 and 1 kasi yun yung mag-i-equal sa 21 kapag nag-add tayo ng 20 and 1. So ang ating final answer will be x plus 20 times x plus 1. At yung susunod nating problem will have x squared minus 6x plus 8. So yung sa big X method, yung ating last term ay equal to 8 at yung middle term natin is negative 6. So ngayon, kakaiba siya tulad dun sa nauna nating example kasi kailangan natin ng negative na product. Now, ibig sabihin nun, yung isa sa mga factors nyo should be equal to negative at yung isa ay negative din kasi negative times negative is positive. But negative plus negative is equal to negative. So, ang factored form ang factor na hinahanap natin ngayon would be negative 2 at saka negative 4. Kasi negative 2 times negative 4 is equal to positive 8. And negative 2 plus negative 4 is equal to negative 6. So, tulad ng nabanggit ko sa inyo, kailangan alam nyo talaga yung inyong multiplication table para alam nyo kung ano yung factors na hahanapin natin. So, ang factored form ng problem number 3 will be x minus 2 times x minus 4. So, madali lang yung pag-factor ng quadratics kung lahat ng ating terms ay positive. Medyo magkakaroon lang ng konting kalituhan kapag meron na tayong negatives in between the polynomial. So, yung ating susunod na factor is x squared plus 12x minus 15. Ibig sabihin nun, yung ating negative 15, hahanap tayo ng factors niya na mag-i-equal sa negative pag minultiply natin at mag-i-equal sa positive 2 kapag nag-add tayo. Now, alam natin sa rules ng multiplication to give a negative product, yung isa sa mga factors natin should be negative. So, ibig sabihin, isa will be a negative number at isang factor will be positive number. At ang hinahanap natin dito na magmamatch doon sa hinahanap nating factors will be negative 3 and 5. Kasi negative 3 times 5 is equal to negative 15 and negative 3 plus 5 is equal to 2. So, yung factored form ng ating polynomial will be x minus 3 times x plus 5. Ngayon naman ay ang kukunin natin ay yung factoring ng quadratics na kung saan yung ating leading term ay hindi na equal to 1. Kapag nangyari ito, medyo mas mahaba yung gagamitin nating factoring technique sa pag-solve ng ating factors. So, sa factoring ng quadratics na ang leading term ay mas mataas sa 1, kakailanganin natin ng iba't ibang techniques sa pagkuha ng ating factors. Yung una nating kukuning factoring technique o gagamitin will be factoring by grouping factoring using GCF at yung factoring by grouping at also yung factoring nung nauna nating quadratics na napakita na kung saan yung A ay equal to 1. Now, ano-ano ba yung mga examples ng quadratic equation na ang leading term ay hindi equal to 1? Ilan sa mga examples na to would be 3x squared plus 7x plus 3, or 12x squared plus 1x plus 20, or 5x squared minus 6x plus 9. So, yan yung mga quadratic equation or quadratic expression na ang leading coefficient ay mas mataas sa 1. At when that happens, hindi na natin pwede gamitin yung ating technique na ginamit doon sa previous factoring technique. Now, let's have the first example. Now, sa unang example, meron tayong 2x squared plus 5x plus 2. So, kukunin ulit natin yung x natin, pero this time, hindi na natin gagamitin yung last term, which is 2. Ang kailangan natin gamitin kapag yung leading term natin ay greater than 1 will be the product of the first term at saka the last term. So, 2 times 2 is equal to 4. So, dito sa factoring na ito, kailangan yung kunin ngayon yung product nung first term at saka yung last term. So, meron tayong 4 at ang gagamitin nating middle term ay kailangan mag-match doon sa factors ng 4 kapag in-add natin. So, alam natin na ang factors ng 4 ay 1 and 4 lamang, or 1 and 4 and 2 and 2. So, ibig sabihin, hindi natin pwede gamitin si 2 times 2 kasi 2 times 2 is 4, but 2 plus 2 is equal to 4, not equal to 5. So, ang factor na gagamitin natin ngayon is 1 and 4. So, yan yung isa sa mga kaibahan ng factoring kapag yung leading term natin is not equal to 1. Now, kapag nakuha na natin yung ating factors, ang susunod natin gagawin ay yung panibagong step na gagawin natin dito sa quadratic equation na ito. Ang gagawin natin is
kokopyahin natin yung first term at saka yung last term, which is 2x squared at saka yung 2, pero yung middle term na 5x ay iibahin na natin. Instead of 5x, gagamitin natin yung factored form ng 5x, which is 1 times 4. So, magkakaroon tayo ng 1x plus 4x doon sa bago nating middle term. So, ito yung added step or panibagong step na gagamitin natin kapag meron tayong quadratic equation na yung a ay greater than 1. So, mas mahaba siya kesa doon sa mas basic na quadratic equation dahil sa yung leading term natin is mas mataas. Now, since meron tayong apat na polynomials, gagamitan natin siya ngayon ng factoring by grouping. So, i-group natin yung 2x squared and 1x at saka yung 4x and 2. So, tulad ng ginawa natin sa previous lesson, ang GCF ng 2x squared plus 1x ay 1x at ang GCF ng 4x plus 2 ay 2. So, kapag finactor out natin siya using the GCF, yung una nating grupo will equal to 1x times 2x plus 1 at yung pangalawa naman would be 2 times 2x plus 1. So, since na-factor out na natin siya by grouping, mailalabas natin sa 2x plus 1 at ang matitira na lang is 1x plus 2. So, yung answer natin will be 2x plus 1 times 1x plus 2. Now, mapapansin nyo na meron tayong 1x pero sa algebra, hindi na natin sinusulat yung 1x. So, pwede na lang natin gamitin yung x instead of 1x. So, ito yung factoring technique na kung saan yung ating leading term ay hindi na equal to 1. So, medyo mahaba siya pero konting practice lang at makukuha nyo na rin yung techniques ng pag-factor ng quadratics tulad na ito. Now, gamitin natin ulit yung techniques na to dun sa pangalawang example. So, tulad ng ginawa natin kanina, kailangan natin yung product ng 2 and 7, which is 14, na yung factors niya will equal to 15 when we add them up. So, alam natin na ang factors ng 14 that will equal to 15 will be 14 and 1. So, yung magiging polynomial natin will be 2x squared plus 14x plus 1x plus 7. So, since meron tayong 4-term polynomial, igugrupo natin yung unang pares at saka yung pangalawang pares at i-factor out natin siya using GCF. Yung greatest common factor ng una ay 2x at yung greatest common factor ng pangalawa ay 1. Kasi yun yung makakapag-divide sa 1x at saka sa 7. So kapag nilabas natin si 2x mula dun sa 2x squared plus 14x, meron tayong 1x plus 7 na matitira. At dun sa pangalawang grupo naman, since 1 lang yung ating greatest common factor, magiging 1x plus 7 pa rin yung ating second group. So, mapapansin nyo na meron tayong common factor doon sa first at saka second group, which is 1x plus 7, at ilalabas natin siya, so meron na lang tayong x plus 7 times 2x plus 1. So, yan yung pag-factor ng quadratics na ang leading term ay greater than 2. At once again, kailangan nyong alam ang multiplication table kasi minsan madaling kunin yung factors na hinahanap natin at minsan naman medyo kailangan natin mag-isip kung ano yung factors na gagamitin natin kasi hindi lahat ng factors ng isang number ay madaling hanapin na magmamatch doon sa middle term natin. Take a look at this next example. So, meron tayong 6x squared minus 23x plus 7. Ibig sabihin nun, yung ating 6 times 7 na 42 ang gagamitin natin at hahanapan ng factors na kapag in-add natin will equal to negative 23. Now, pag iisipin nyo yung dalawang numbers na yon na mag-a-add sa negative 23, medyo matatagalan kayo this time kasi mas mahaba na or mas malaki na yung numbers na ginagamit natin. Kaya, napaka-importante na alam nyo yung multiplication table nyo para malaman natin yung pattern na hinahanap natin. At ang 42 or factors ng 42 na mag-equal sa negative 23 when you add them up will be negative 21 at saka negative 2. So negative 21 times negative 2 is positive 42 at negative 21 plus negative 2 is negative 23. So ang isa sa pinakamahirap na parte ng pag-factor na ito ay yung paghanap ng middle term. Pero once mahanap nyo na yung hinahanap nating factor sa puzzle, madali na lahat yung pag-factor out using 6x squared o yung 4 polynomial kasi igugrupo lang natin siya sa dalawa and then kukunin natin yung GCF ng bawat grupo. So yung GCF nung nauna would be 3x at yung GCF nung pangalawa will simply 1.
So, or negative 1. Kaya nasa labas na natin yung negative 1. So, mag-change yung 2x plus 7 into negative 1 kasi yun yung magiging factored form ng negative 2x plus 7. Tandaan nyo na kapag negative yung ating leading term, kailangan ilabas natin yung negative. So, ang ating factored form will be 3x times 2x minus 7 minus 1 times 2x minus 7. At since common term yung 2x minus 7, yung 3x minus 1 will be left inside the group at ang final answer natin will be 2x minus 7 times 3x minus 1. So, once again, minsan, madaling kunin yung factored form, minsan kailangan nating mag-isip kung ano yung factored form na kailangan natin. At yung problem number 4 naman, meron tayong 7x squared minus 26x minus 8. So, 7 times negative 8 is equal to negative 56. At na kailangan nating hanapan na mag-equal to negative 26 pag in-add natin. So, once again, negative 56, medyo malaki yung number na yan. So, kung meron kayong multiplication table, hanapin nyo na lang yung factored form na magna-match doon sa negative 26. So, ang hinahanap nating number na pag minultiply nyo will equal to negative 56, and when you add them up will be equal to negative 26, will be negative 28 at saka positive 2. Kasi negative 28 times 2 is negative 56, and negative 28 plus 2 is negative 26. So, since meron na tayong middle term, gugrupo lang natin siya into 2, and then factor out using GCF. Ng GCF nung una ay 7x at GCF nung pangalawa ay 2. At kapag finactor out natin yung unang grupo, meron tayong 1x minus 4 na matitira sa loob at dun sa pangalawang grupo, may matitira rin tayong 1x minus 4. So since meron na naman tayong greatest common factor na 1x minus 4, pwede natin siyang ilabas. So ang final answer natin will be x minus 4 times 7x plus 2.